Team, magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po. Okay. So dahil may fellowship, kailangang bilisan. Pwede na po yung 2 hours? Hindi naman. Okay, 9. Start na po tayo. Please settle down. Pakitapik muna yung inyong katabi at ngitian. Pakibati ng magandang umaga. Naku, parang hindi good morning ah. Good morning po, Pastora. Yung ngiti nyo po ay mukhang rejuvenated, no? Yan, umati muna po tayo at mamaya ay mahaba naman yung ating fellowship. Okay. Huwag po ay mag-alala, may 2 lang po akong slides, no? Basa po tayo. Ito po ang ating text. Ito po yung unang slide. Tinakil na po ito ni Pastor Arnold last time, but I hope and I pray that we will have a fresh revelation of this verse. Genesis chapter 22 verse 14. Sabay-sabay po nating basahin. Kaya at Tibet, pakibalik lahat to sa Kids Church. Sabay-sabay po tayong magbasa. 1, 2, 3, go! Thank you, Lord. Magkakasabay-sabay din po kami sa langit. No? Sige, salamat po sa pagbasa. Genesis 22, verse 14, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na, so hihinto po kayo pag may kama ha, huwag po dire-diretso. Si Yahweh ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Father, we invite your presence, manifested presence in our midst. Hindi yung ilusyon. I pray for your manifested presence in our midst. Have your way. We make room for you. Binibigyan ka namin ng daan. We spread the red carpet for you. Walk amidst your people. Be with us. And we invite the teaching of the Holy Spirit in our midst. Magpakahayag ka sa bawat isa sa amin. Magpakahayag ka bilang congregation. Magpakahayag ka individually sa bawat isa sa amin. And Lord, we appropriate the blood of Jesus Christ in our midst, that there would be cleansing. We appropriate the blood of Jesus Christ in our midst, that there will be covering, that the congregation is protected against enemies, against any rulers and principalities. Right now, we cover this place by the blood of Jesus Christ. We appropriate our redemption. We appropriate the blood of Jesus. Let there be cleansing right now, God, in this place. Have your way. Have your way. Ikaw ang maging unong guest namin. God, have your way. And you're not a guest. You're not really a guest. You reside in each one of us, God. You reside in each one of us. Thank you, God. Thank you that we're worshiping a God who is living. Thank you that we're worshiping the God who is faithful, na hindi nagbabago, na superlative, na pasokdol ang lahat ng binibigay mo sa amin. And we thank you that you are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And even up to today, you are God. Thank you that you are seated in your throne of power, of grace. Lord, malaking bagay na malaman namin na ikaw ang nakatrono sa kapangyarihan at kahabagan. And we ask for that grace to fill us right now. We also ask for that power to be upon us this morning. Let your manifested presence be felt in this place. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So dahil po ako'y teacher, ready po ba kayo mag-aral? Isang verse, no? Pero babalikan po natin yung pinaka-story niya. Ito pong story na to ay isang araw, tinawag po ng Diyos si Abraham. Abraham, ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak, no? So sabi kay Abraham, Abraham, alam niyo po kung anong sagot ni Abraham? Basahin niyo po the whole chapter that we'll be reading, Genesis 22 verses 1 to 18.
Okay, yan po yung pinaka-context natin. Basahin niyo po, pero kinuha ko lang po itong verse 14. Okay? Kasi diyan tayo lalalim mamaya. Pero puntahan muna po natin yung background. So sabi kay Abraham, ang sagot po ni Abraham sa panawagan, hindi po tanong calling, panawagan. Kasi tinawag si Abraham. So it's a calling, it's a panawagan. At ang sagot po ni Abraham, narito po ako. Hindi po sinagot ni Abraham na, ano po iyon? Bakit po? Sino ka? Hindi yun ang sagot ni Abraham. Ang sagot po ni Abraham, narito po ako. Hindi naman siya hinahanap. Hindi naman sinabi, Abraham, nasaan ka? Tama po ba yung binabasa niyong Bible? Hindi po sinabing, Abraham, nasaan ka? Tinawag lang siya by name. Sabi, Abraham. No? Parang tinawag, Jenny. Pag tayo tinatawag kasi, ang madalas nating sagot, po, question mark. Bakit po? No, pero si Abraham, hindi po yun ang sagot niya. Declarative ang sagot niya, hindi po interrogative. Ang sagot niya, narito po ako. So mahalaga po yung phrase na yon, no? Mahalaga yung pangungusap na yon, narito po ako. Pag ba tayo ay tinatawag ng Diyos, pag ba may panawagan at tinawag ka sa mismong pangalan mo, ano ang sagot mo? Ano ang sagot mo? So that's something that we need to know with the story. So sabi, narito po ako. Tapos sinabi, ihandog mo ang iyong anak. Grabe no, yung conversation, wala man lang kaatu-aturga, wala man lang pasakalye. Ang sunod na statement agad ng Diyos kay Abraham, ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak. Now, background ulit po tayo. Sa totoo po, hindi isa ang anak ni Abraham that time. Tama? Hindi po isa ang anak ni Abraham that time. Tama po ba? Naku. Sige po, balik po sa Bible. Yes, correct, no? Pero magtataka tayo, ang sabi ng Diyos sa kanya, ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak sa akin. But again, go to the background of the story. Hindi po isa ang anak ni Abraham. Dalawa po ang anak niya that time according to the context, no? Una po ang naging anak si Ismael. Kanino po? Kay Hagar, no? Imagine nyo kahit Hagar pero naakit si Abraham. So kung nakuha nyo po yung joke, Haggard po, Haggard. Okay. So context po tayo ulit. Backtrack tayo ng context. Bakit siya may anak kay Hagar? Si Hagar po ay isang Ehipsyo na alipin po nila, no? Pero alipin po ni Sarah. Pero dahil nainip or maaaring hindi lang nainip, hindi nagtiwala, no? Ano po sabi ni Sarah? Balik tayo ulit. Alam niyo po bang pinagtawanan ni Sarah ang Diyos? Balikan niyo po yung mga previous chapter. Sabi ng Diyos, bakit tumawa si Sarah? Hindi ba siya naniniwala? Am I joking? Sabi ng Diyos. Nagjo-joke ba ako? Bakit siya tumawa? Basahin niyo po yung mga naunang chapter. Kaya po, dahil doon, maaring nainip, hindi naniwala, hindi nagtiwala. Ang sabi ni Sarah kay Abraham, naku, isipingan mo na nga lang tong aking alipin, no, si Hagar. At baka yan pa yung magiging anak mo. At yun nga po ang ginawa, masunurin naman po si Abraham, no? Hindi ko alam kung bakit siya masunurin. Siya by under spell, hindi po under desire, no? Sumunod naman po si Abraham. Sumunod po siya at nagkaroon nga po sila ng anak. Ang anak po nila ay si Ismael, kay Hagar po, no? Ang hilig din po ni Abraham sa letter I. So Ismael, Isaac. Sino kaya kasunod nung niya, no? But the point is, again, background lang tayo. Sabi nila according to history, kaya po may mga kapatid tayong Muslim dahil nanggaling po sa lahi ni Ismael. Si Ismael daw po kasi ay siya po yung
according to research, lolo ni Muhammad. So inapo niya si Muhammad. Kaya po doon yung lineage po ng mga mga taong Muslim or naniniwala sa Islam, no? So yun po yung background. Pero bakit sabi, ihandog mo yung kaisa-isa mong anak? Tapos alam ni Abraham na si Isaac yun. Ba't hindi siya nagtanong, sino pong kaisa-isang anak? Dalawa po yung anak ko. No? Walang tanong si Abraham. Bakit po? Balikan po natin ulit yung story. Dahil nung kinausap po ng Diyos, sila Abraham, no? At saka si Sarah, nung tumawa si Sarah, sila pong dalawa'y kausap. So, ibig sabihin, yung magkakaanak kayo, hindi kausap si Hagar. Ang kausap si Abraham at saka si Sarah. Kaya malinaw sa puso at isipan ni Abraham yung sinasabing kaisa-isang anak, si Isaac yun. Okay? Kaya hindi siya nalito. No? Pero tayo minsan at madalas, pag may inutos ang Diyos, ano pong kaisa-isang anak? Sino po? Ang dami nating tanong, no? Pag nag-utos ang Diyos, ang dami nating tanong. Pero si Abraham, wala siyang tanong. Malinaw sa kanya, si Isaac iyon. Kasi yung pangako na ibinigay sa kanila, ang kausap ay siya at saka si Sarah. Okay po? At tuloy po natin yung kwento. In verse 3, kung tama po ako ng pagkakatanda, maaga pong bumangon si Abraham, no? At siya po ay sibak ng kahoy, panggatong para po sa pag-aalay. Inihanda po niya yung kanyang asno para po sa paglalakbay. Early in the morning, sumunod po siya. Okay? And then, ito pa po yung sabi, pumunta ka sa lupain ng Moriah at ituturo ko sa iyo yung kung saan mo ihahandog si Isaac. Okay? Hindi ko na po nilagay dyan, pero research. Pag tinignan nyo po, yung lupain ng Moriah, sabi, at ituturo ko sa iyo yung bundok na paghahandugan mo kay Isaac. I-research nyo po yung mapa ng Moriah, ang dami pong bundok. So imagine, madali bang hanapin yung bundok? No, nung nagsambales yung team, no? Sabi, ayun po noon, malapit lang. Yung malapit lang pala sa kanila, aabot ng ilang minuto, mahabang lakarin, no? So imagine yung utos, pumunta ka sa lupain ng Moriah at ituturo ko sa iyo yung bundok na paghahandugan mo sa kanya. Ibig sabihin po, ang daming bundok. Hindi siya ulit nagtanong, Lord, aling bundok? Bundok ba ng Arayat? Bundok ba ng, Mount Ulap ba yan? Halcon? Banahaw? Wala siyang tanong na ganon. Okay? I want you to picture out the story. Bundok? Alin pong bundok doon? Walang ganon. No? Wala pong ganong tanong si Abraham. Okay? And then, umalis na po sila at dumating na po ang 3 araw ng paglalakbay nila nang natanaw na po nila yung paghahanduan. Imagine na, natanaw pa lang po. Ibig sabihin, nasa base pa lang po sila nung bundok. Kasi natanaw pa lang nila. Basahin niyo po in verse 4. Yan. Sabi, makatapos ang 3 araw ng paglalakbay, natanaw nila ang lugar na paghahandugan. Tama po ba? Yung sinubukan kong memoryahin? Okay. So imagine yung paglalakbay nila. And then, nasa baseline pa lang po sila ng bundok. Ibig sabihin, tatakbo pa po ng maaaring ilang oras yung paglalakbay ni Abraham at ni Isaac. Bakit ko po sinabing Abraham at Isaac? Kasi po sabi ni Abraham, oops, dito na lang kayo, maiwan kayo, at kami ay sasamba ng bata. No, sasamba kaming dalawa. Minsan, later, I'll explain. Medyo nagkaroon ng translation. Pero kasi sabi dyan bata. Pero ang totoo po, I'll explain further later. Hindi na po bata si Isaac dyan. Okay? Explain ko mamaya. So sabi, dyan lang muna kayo, kami ng bata ay
sasamba. Okay? Hintayin nyo kami. Sabi niya, hintayin mo kami. Hindi sinabing hintayin mo ako. Hindi na ako magdidig deeper dyan kasi alam ko narinig nyo na maraming preaching about that. Hindi yan yung ating magiging focus this morning. Okay. Sorry, excited lang po ako kasi gusto kong bilisan at nang tayo ay naamoy ko na po kasi yung mga ulam. Masarap na ulam. So, umakyat po sila. Tapos, along the way, eto ang may tanong. Si Abraham walang tanong. Pero may nagtanong, si Isaac. Ang tanong, Tay, bakit ganon? Sasamba tayo. Pero ba't wala yung panggatong? Wala yung ihahain. No? By the way, pinapasan po ni Abraham yung panggatong kay Isaac. Kaya po hindi siya pwedeng bata. Hindi siya pwedeng sobrang bata. According to research, nag-ahead ako ng topic ko. According to research, siya po ay around 25 years old na. 20 to 25 years old. No? Kasi kung bata siya, mahihirapan siyang bitbitin yung panggatong. Okay po, kaya mapipicture out natin, hindi talaga siya bata. No? So, bitbit na yung panggatong, bitbit na lahat. Ang tanong ni Isaac, imagine si Abraham walang tanong. Si Isaac may tanong. No? Minsan, ganon din tayo, no? Tayo sumusunod, halimbawa, pamilya, sumusunod tayo. Tayo walang tanong. Pero yung anak natin, Tay, why do we go to church? Mga tanong. Naririnig nyo na po ba yan? Kadalasan yung dalawa, why do we go to church? Kadalasan, tayo na sumusunod, walang tanong, pero minsan, ang nagtatanong yung nasa paligid natin, ba't ka ba pumupunta pa dyan sa church na yan? Ba't ka ba sumasamba? No? At kapag tayo ay nagpagatong, pag tayo ay nagpasway sa mga tanong na nasa paligid natin, baka hindi na rin tayo tumuloy sumamba sa bundok. Pero may sagot si Abraham. Dahil alam ni Abraham yung purpose niya, alam ni Abraham yung panawagan niya, at kilala niya kung sino yung tumawag sa kanya, may sagot si Abraham. Anak, ang Diyos ang magkakaloob. No? Sabi niya, relax ka lang. No? Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang magkakaloob. No? Kaya po, nagtuloy sila. So wala nang question ngayon si Isaac. No? Makikita niyo po later kung gaano yung tiwala ni Isaac sa kanyang ama. And another question to ask, yung mga anak po ba natin, anak-anak natin, pagdating sa faith, nagtitiwala sila sa atin at sa Diyos? Pag ba sinabi natin, anak, mag-tithes ka, mag-offering ka. Pag nagtanong, tas sinagot natin, anak kasi ito ang sasalita ng Diyos, itong utos, susunod ba yung anak natin? Katulad ni Isaac. Take note, your faith, no? Yung lakad mo ay lakad na sinusundan ng anak mo. Ulitin ko, yung lakad mo ay yung lakad, yung pamamaraan, yung way na malamang sa malamang ay susundan ng anak mo. Kaya nga, train up a child in a way he should go. At ang kagandahan si Abraham, alam niya yung daan patungo sa Diyos. Let's continue the story. So walang ihahandog. Sabi ni Abraham, kamag-alala, ang Diyos ang magkakaloob. At ito na po, dumating na sila sa lugar, nagtayo ng altar, no, nag-build ng altar si Abraham para po maghandog. Iginapos si Isaac. So imagine, ito po yung gusto ko nyo sabihin sa inyo. Ilang taon na po si Isaac? Ulit? 20 to 25 years old. Ginapos. Sino mas malakas? Si Abraham, si Isaac? Si Isaac. Imagine po, si Abraham that time, kung 100 pong ipinanganak, 100 years old ang ipanganak po si Isaac,
So 25 po si Isaac. 100 plus 25. Ang galing. Okay. No, 125 years old na po si Abraham. So kung magbubuno po yung mag-ama, sa totoo, sino mananalo? Imagine, ikaw halimbawa si Isaac, iaano ka ni, sino bang si Tay Charlie, itatali ka. Sino mananalo sa inyo? Ikaw o si Tay Charlie? Ikaw. Oh, ba? Pero bakit naigapos si Isaac? Babalik po ako doon sa sinabi ko sa inyo. Dahil si Isaac ay nagtiwala sa kanyang ama. Na alam niya yung ginagawa niya. So, ganun yung relationship nila. The same question with us. Gano ba ang relasyon natin sa mga anak natin when it comes to faith? Sa pananampalataya. Yung pananampalataya ba ng anak natin ay nakukuha nila from us? Na ituturo ba natin katulad ng pagtuturo ng lola at ng nanay ni Timothy sa kanya? O baka mamaya sa iba nakukuha ng mga bata yung kanilang pananampalataya? Dapat po nagsisimula yun sa mga bahay natin. Okay? And then, let's go, continue the story. Nang paakma na pong sasaksakin ni Abraham ang bata na si Isaac, mayroon pong tinig mula sa langit, galing sa anghel, Abraham, Abraham. Ano po ulit ang sagot niya? Narito ako. Grabe po yung sagot niya, no? Walang tanong, walang inhibition, walang hesitation, walang doubt. Hindi siya nagtatanong, pag tinawag siya, bakit po? Walang ganon. 2 beses in verse 1. Ano pong verse yung kasunod? 11 na po. Verse 11, ang sagot po niya, stable. Narito po ako. Okay? Narito po ako. It means, si Abraham hindi ligaw. Si Abraham, alam niya kung ano yung stand niya. Si Abraham, alam niya kung ano yung purpose niya. Si Abraham, alam niya kung ano yung calling niya. Hindi siya ligaw. Hindi niya sinasabing, nasan nga ba ako? Ang sabi niya, narito po ako. At ang sabi ng tinig mula sa anghel, if I'm not mistaken, anghel po yung nagsalita. Yan, sabi, napatunayan na ng Diyos na hindi ka mangingiming ihandog ang iyong anak. Okay na yan. Nakita ko na yung faith mo. And after that, nakakita po ngayon si Abraham ng isang lalaking tupa na nakasabit ang sungay at yun po yung kanyang inihandog at ito na po yung verse. Dito pa lang po tayo. Okay? Sabi po, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. Now, lalalim na po tayo. Tapos na tayo sa introduction. Punta na po tayo sa points. Okay? Sabi, nagkakaloob. That time, it's a present time. Pero sa English, pag tinignan nyo po yan, in English nyo yung nagkakaloob, ang tawag po dyan ay present progressive. Ibig sabihin, tuloy. Nagkakaloob. Hindi po sinabing, si Yahweh ang nagkaloob. Sinabi po ba ng verse? Hindi. Di ba nandun na yung lalaking tupa? Ang sabi po ba, si Yahweh ang nagkaloob? Yun po ba sabi ng verse? Hindi. Mga kapatid, I hope that it will penetrate to your heart, no, and to your spirit, na ang Diyos na nagkakaloob kay Abraham hanggang ngayon, present progressive, ay ang Diyos na nagkakaloob sa iyo. Hanggang ngayon. Kaya ka nga buhay, kaya ka nakakalakad, nakapunta ka pa ng church, nakapagluto ka pa ng masarap na ulam para mamaya. Di ba? Dahil ang Diyos ang nagkakaloob. At yan po yung kagandahan kay Abraham. Alam niya kung kanino galing, kung ano man yung meron siya.
Hindi niya sinabing, ay, tsamba. Sakto. Tsamba, merong lalaking tupa dito. Iba? Hindi ganon. Alam niya na padala yun ng Diyos. Because He acted on His faith. Ang Diyos ang nagkakaloob. Hindi ko po alam kung nai-imagine nyo at kung gaano kalakas yung dating nito sa inyo, pero sa akin ang lakas ng dating na to na hanggang ngayon ang Diyos ang nagkakaloob. My God is not only a God of the past, my God is my God of my present. And my God is the God of my future. Basahin po natin yung kasunod. Nasaan yung future dyan? At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Nakalaan. Future. No? Hindi po prosperity gospel yung tinuturo ko ngayon, pero ang gusto ko lang sabihin, in faith mga kapatid, tungtungan natin, God is a God of the past, but up until now, nagkakaloob siya, and up until to your future, may nakalaan sa'yo. May nakalaan sa'yo. Okay? Pero wag niyo pong i-miss out yung other statement. Sa bundok ni Yahweh. Diyan po tayo lalalim ngayon. Sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Now, lalimin ko lang ng kaunti yung nakalaan para manamnam ninyo kung gaano ba kasarap yung ibig sabihin ng may nakalaan. Halimbawa, bro, galing ka sa trabaho, pagod na pagod ka, tapos napagalitan ka pa ng boss mo, tapos nagdadrive ka, tapos traffic pa, no? Tapos pag uwi mo, ano po tawag niyo sa kanya? Knee. My toes, my knee. Knee. Okay? Sabi, knee. Welcome home. Pinaggaya kita. Nakahain na, nakatabi na. Yung iyong paborito. Ano po paborito niyong ulam? Adobo. Nakahain na, nakatabi na yung iyong paboritong ulam na adobo. Mainit-init pa yan. Pati yung kanin, bagong luto. Gaano kasarap, bro, na alam mong may nakalaan sa'yo. Na hindi tira-tira. Na hindi naubusan ka. Kadalasan sa pamilya, no? Uuwi. Naubusan pa. Ano po ula? Wala. Nagtampo na yung anak. Kasi walang nakalaan. Walang nakatabi. Ganon po kasarap maramdaman, malaman na ang Diyos ay may nakalaan sa'yo. Hindi tira-tira yung ibibigay ng Diyos para sa'yo. May nakalaan. Ibig sabihin, pinag-isipan ng Diyos kung ano para sa'yo. Nakikita niyo po kung gaano kasarap yung salitang may nakalaan. Yang asawa mo, yan ang nakalaan sa'yo. Ba? At kayo mga kabataan, huwag kayo magmadali kasi may nakalaan para sa inyo. Kung meron ka mang hinihintay na trabaho, huwag mong madaliin. May nakalaan para sa iyo. Pero again, balik po tayo. Kasi gusto natin, definitely pag tinanong ko kayo, gusto nyo po ba ng may nakalaan para sa inyo? Amen. Pero, pag tinanong ko po kayo, willing na po ba kayong umakyat sa bundok ni Yahweh? Yung iba mapapaisip. No? Sa totoong buhay, yung iba mapapaisip, okay na yung may nakalaan. Walang akyatan ng bundok. Doon lang tayo sa nakalaan. No? Pero malinaw po yung verse. Sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Kaya po nakuha ni Abraham yung nakalaan para sa kanya dahil inakyat po niya yung bundok.
ni Yahweh. Bakit ni Yahweh? Si Yahweh nag-utos eh. Sa dami po nung bundok na yon, sabi, tuturo ko sa iyo yung bundok na kung saan ka maghahandog at sasamba sa akin. Kaya po tinawag na bundok ni Yahweh. So again, ang tanong, willing tayo na makuha yung nakalaan. Pero, ganun din ba yung willingness natin na akyatin ang bundok ni Yahweh? May second slide. First slide lang po yan, no? Second slide. Dalawa lang po yung slide ko. Una, paano ba nakuha ni Abraham? Sige. Paano ba nakuha? Okay na dyan. Paano nakuha ni Abraham yung nakalaan sa kanya? Si Abraham po ay sanay lumuhod. Saan po niya nakuha yung instructions? From God. Definitely, from that time, siya po ay nakikipag-usap, nakikipagniig. It's not explicitly, hindi sinabi, no, na literal na siya'y nananalangin o kung ano man. Pero that time, nung verse 1, minarinig siya, tinawag yung pangalan niya. So most likely, that time siya ay may quiet time, meron siyang time sa Diyos, lumuluhod siya, no? Lumuluhod siya. Now, kung willing tayo na makuha yung nakalaan sa atin, ang tanong, how much ng pagluhod ang meron tayo? How much ng pagluhod sa Diyos? Pakikipag-usap sa Diyos ang meron tayo. Kasi hindi po natin makukuha ang nakalaan para sa atin kung hindi po tayo makakakuha ng instruction mula sa Diyos. Kaya po nakuha ni Abraham yung nakalaan sa kanya kasi may instructions. Tama po? Tama po ba? At paano yun nakukuha? Sa pagluhod, sa pag-communicate sa Diyos, sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Which marami ang gusto lang yung nakalaan. Pero ayaw magbasa ng Bible. Pwede ba yon? Hindi pwede yon, mga kapatid. No? Gusto nang may nakalaan pero ayaw manalangin. Hindi pwede yon. Hindi ka pwedeng makakuha ng nakalaan para sa'yo kung hindi mo makukuha ang instructions mula sa Diyos. So first, Abraham knew kung paano lumuhod. Hindi yan panghuli. Hindi yan panghuli sa gawain ni Abraham. Una yan sa ginagawa lagi ni Abraham, ang dumulog at lumuhod sa Diyos. Pangalawa, thank you. Sunod, hindi pwedeng gusto natin ng may nakalaan, lumuhod nga tayo, binigyan tayo ng instructions, pero hindi naman tayo susunod. Kung hindi sumunod si Abraham, no? Makukuha ba niya nakalaan sa bundok? Hindi. And take note, verse 3, kanina nung sinabi ko sa inyo, no? Siya po ay sumunod early in the morning. And take note, yung susundin niya, hindi po madali. Bakit? Ito mga reason. Aba, ay hahandog ay yung kanyang kaisa-isang anak. Gaano kadali yun? Hirap nun, no? Kahit yung sa amin, patatlo na, pag pinahandog, halimbawa si Gib at si Gran, pwede ng palitsyon. Pero, ang hirap. Parang, Lord, ikaw ba yan? Baka may ibang boses dyan. No? Pero si Abraham, pagkatapos niyang lumuhod, siya ay sumunod. Gaano pa kahirap kay Abraham sundin yun? Ilang taon na po siya? 100 years old. Maglalakbay sa Moriah, aakyat ng bundok, pwede na lang niya sabihin, Lord, baka pwede na lang dito, bakit pupunta pa doon? Nakita niyo po kung gaano kahirap kay Abraham para sundin yung utos? Pero sumunod siya. 100 years old, maglalakbay ng ilang araw, aakyat ng bundok. So mga kapatid,
Lalo po kung kayo may mga maedad na, hindi po huli at hindi po rason yung atin pong edad, lalo sa pagsamba sa Diyos. At sa mga kabataang tulad natin, young adult at juniors, no, it's a challenge, no, imposed challenge for all of us na si Abraham kayang maghandog at sumunod sa edad niya. Tayo pa kayang mga bata, no? Ecclesiastes 12:1, remember your Creator in the days of your youth, so that when you grow old, you would not say to yourself that I find no pleasure in this life. Kaya po maraming mga kabataan, pag umedad-edad na, ang daming regret. Bakit? They don't remember their Creator in the days of their youth. Kaya mapalad kayo, mga kabataan na nandito sa church, habang naririnig niyo ang salita ng Diyos, remember your Creator. Okay? At mga magulang, hanggat kaya, dalhin ang mga anak sa church. Okay po? So, sumunod si Abraham. At hindi lang po siya basta sumunod. Pangatlong point, siya po ay sumugod. Kinausap ngayon, kinabukasan sumunod. Hindi sinabing, teka lang, ikakausapin ko muna si Isaac, mag-negotiate muna kami. Teka lang, ikokondisyon ko muna yung asno. Teka lang, kukuha muna ako ng mas magandang mga panggatong. Walang ganon si Abraham. Siya ay sumunod, agad-agad, sugod. Remember that delay obedience is disobedience. Ulitin po natin. Delayed obedience is disobedience. Pag susunod, sugod. Sunod agad. Yun nga lang, be careful that you know that it came from God. Kaya kailangan, babalik ka sa first one, luhod. Siguraduhin mo na ang Diyos yung nagsasabi at kumakausap sa'yo. Be careful lang doon. No? Lalo baka minsan may nagsasabi, sinabi ng Diyos na pautangin mo ko. Careful po sa mga ganon, no? Make sure lang po na ang kausap talaga natin ay ang Diyos. Kaya po balik sa number 1, luhod. At pag nagbigay ng instruction, sunod. At sumunod, agad-agad. Huwag i-delay. Verse 3, nasa verse po na binasa natin, hindi po ako nagsabi, yung pong inaaral natin. Verse 3, kinabukasan. Sumunod po agad si Abraham. Again, marami ang gusto ng nakalaan, pero ayaw sumugod. Susunod naman pero hindi susugod. No? Parang, tsaka na po ako maglilingkod. Tsaka na po ako susunod. Tsaka na ako magbabasa ng Bible, maglalaan ng oras sa pananalangin. Tsaka na ako magpapagamit sa church, sa Diyos, sa pamamagitan ng church. No? Tsaka na. Tapos nagtataka kung bakit yung blessing para sa kanya, na nakalaan para sa kanya, delay. Nagtaka pa, delay yung obedience mo eh. So delay obedience would mean delay blessing. And actually, that's disobedience. Get po natin yon? Now, para saan ang lahat ng ito? Matapos mong lumuhod, matapos mong sumunod at sumugod, ang ending ng lahat ng ito, para saan? Para magbigay lugod sa Diyos. Sa lahat ng yan, yung pagsunod po ni Abraham, para po ba sa kanya? Hindi. Para po sa pagbibigay lugod sa Diyos niya. Ulitin ko po yung tanong. Gusto niyo po ba yung nakalaan para sa inyo? At definitely, ang sagot po nating lahat, yes. The next question is, are you willing? Okay? Are you willing
na akyatin ang bundok ni Yahweh sa pamamagitan ng iyong pagluhod, pagsunod, at pagsugod. At ang ending ng iyong pagsunod ay ang pagbibigay lugod sa Diyos. Lahat po yan, ang ending niyan, papuri sa Diyos. No? Hindi papuri kung sa akin o kung kanino. Ang ending po ng buhay ng bawat isa sa atin dapat ay papuri sa Diyos. Okay po? So, I'm about to end. Hanggang oras po ba ako? 10? Tama ba? Hanggang 10 po yung preaching. O, mahaba-haba pa yung minuto ko. Okay? My last text. Yan na yung last. Kapag ang Diyos ang nag-utos, siya ang magtutustos, siya ang magtutuos. Pero kanina, while praying, bago pumunta dito, no, kinakatok ako nung ni Gran. Nilako kasi yung kwarto. Hindi ko na naidagdag, hindi ko na kasi nabuksan yung laptop ko. But God spoke, of course, kinausap ako ng Diyos. Kulang yung statement eh. Ang statement dapat may kadugto. Kapag ang Diyos ang nag-utos, siya ang magtutustos at magtutuos para sa pusong sumunod ng taos. Kulang kasi statement eh. Tutustusan ka ng Diyos kung sumunod ka. Hindi ka tutustusan ng Diyos kung hindi ka sumunod sa Kanya. No? Hindi ko na lang po na i-retype kasi shutdown na yung laptop ko. Pero to complete the statement, dapat merong pusong sumunod ng taos. Hindi half-hearted, hindi in fear, hindi doubting, okay? Hindi delaying, kung hindi taos. Okay? Taos sa puso yung pagsunod. In English, ang sabi po ng mga ilang statement dyan, where God guides, He provides. Kung saan ka dinedireksyonan ng Diyos, napuntahan mo, siya din naman ang magbibigay sa'yo, magtutustos ng lakas, kakayahan, talino, kayamanan, kung anumang kailangan mo para magawa yung inuutos niya, siya ang magbibigay sa'yo nun. Siya yung magtutustos nun. Kasi madalas, pag tayo inutusan ng Diyos, no, Lord, kulang ako sa pananalita. Sabi ni Moses at saka ng iba pang mga, kulang ako sa lakas ng loob. No? Pag inutusan tayo, teka lang, bata pa ako. Sabi din ng ilang Bible character, no? Wala naman akong pera. Ang dami nating reason, pero ang hinihiling lang naman sa atin ay pusong taos sa pagsunod. Yung pagtustos, kung paano ka makakasunod, ang Diyos ang maggagawa nun. Ang kailangan mo lang, you step into faith. Step into faith. Step into obedience. Mamaya, duduluhan pa natin. No? And bakit magtutuos? Pag tinuloy nyo po yung verse 15 up to verse 18, matapos, kung makikita nyo po, kung may Bible kayo, basahin nyo po. Doon na po nagtuos ang Diyos ng pagsunod ni Abraham. At sabi doon, sa verse 15 to 18, at dahil sa pagsunod mo, ang iyong saling lahi ay pagpapalain ko mula sa magiging kasing dami ng buhangin sa karagatan, magiging sing dami ng bituin sa kalangitan. Mga kapatid, mahal na magulang, pag ang Diyos ang nagtuos ng pagsunod natin, hindi ka lugi. Pag ang Diyos ang nagtuos, will always be multiplication. Again, this is not prosperity gospel. I'm not talking about material things. Okay?
Pag ang Diyos ang nag-utos sa'yo, siya din ang magtutuos. At multiplication, ang Diyos. Paano kung ang binigay mo? 0. 0 times 100. 0 times 1 million. 0 pa rin po yun. Kahit may nakalaan na 1 million para sa'yo, pero kung ang binibigay mong pagsunod ay 0, equals 0 pa rin. May nakalaan sa atin. Sure ako dun. May nakalaan ang Diyos para sa atin. But the question is, ano yung gagawin mong pagsunod? Now, let's sum it up. I only have 7 minutes. Sum it up. Lahat po tayo, kung ikaw po ay nakakilala na sa Panginoon, you said that you are saved. And remember that you are saved by grace through faith. I'm challenging you now. I'm on my last statements. And I would like to challenge the church. Okay? I would like to challenge the church. I'm not saying the church. You are the church. And I am challenging you. I am the church. I am challenging myself. I am saved, okay, by grace through faith. Nung na-save ba ako, namatay na yung faith? Hindi. Sinabi ng Galatians 5 that we should continue to walk side by side with the Spirit and we should walk by faith. Kaya hindi po natitigil yung paglakad natin sa pananampalataya. We need to have that kind of character ni Abraham. Kaya po siya tinawag na father of faith. Pag binasa niyo po ang Hebrews 10:11, and even in Romans, nababanggit po siya, and even in James, nababanggit po si Abraham. Why? Because of his faith. So I'm challenging you. Yes, you are saved. Pero anong ginagawa mo sa salvation mo? Kumusta yung lakad, buhay, pananampalataya mo? Salvation doesn't end that you being saved. Salvation is a daily walk of faith. Salvation is a daily walk of obedience. Bakit? Saan ba tayo sinave? From darkness to light. So, ibig sabihin, dapat we continue to walk in light. We were saved from sin now to righteousness. Kaya, what we should be doing, we walk in faith and walk in righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ha? Sorry, Caleb, no? Napapasigaw na ako, but I'm patapos na, okay? I'm challenging the church lang. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako madalas sumigaw. So I'm really challenging each one of us. Yes, you're saved. Yes, I am saved. Pero how's your walk in faith? Every Sunday lang ba? Every Wednesday lang ba? Minsan tinatamad pa? How's our faith? How's our walk of faith? While we are living here on earth, God is looking in your faith. Hebrews 10:6, if I'm not mistaken, we cannot please God. It is impossible to please God without faith. So paano ang isang mananampalataya ay hindi lumalakad sa pananampalataya? Paano niya mapiplease yung God niya? Paano siya makakapagbigay lugod sa Diyos niya? We need to walk by faith, mga kapatid. Lalo sa panahon po na to. As in, sa panahon na ito, na ang dami niyo pong mababalitaan. Technology is there. Chips are there. Corruption and wickedness are there. Alam niyo po ba, according to the news, bumilis po ang ikot.
And it will affect. Kaya kung mapapasin nyo, ang bilis din talaga. Please read and listen to good yung news. No? Wag lang yung mga news na nandyan. Listen to news, yung totoong news. Okay? So my challenge to all of you, baka mag-over ako eh. This is my challenge. We all are saved. Kung sinasabi mong save ka, my challenge is, how's your walk of faith? My encouragement, kanina challenge, my encouragement, hindi po madaling mag-walk in faith. Agree? Hindi po madaling mag-walk in faith. Remember, again, Abraham, it's a walk in faith. Madali ba? Hindi. 100 years old, isa-isang anak, akyat ng bundok. Walking in faith, mga kapatid, is not easy. Pag may nagsabi po sa inyong walking in faith is easy, hindi ko na lang alam. No? But in reality, walking in faith is not easy. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Nasa Bible din po ang solusyon. Fix your eyes unto Jesus, the author and the perfecter and the finisher, the Alpha and the Omega of your faith. Kasi kapag nakafocus ka sa iba, matitisod ka talaga. Pag nakafocus kayo sa akin, matitisod kayo, ang laki ko kayang tisod. No? Pag nakafocus ka sa katabi mo, matitisod ka. Pag nakafocus ka sa kung anong nangyayari sa paligid mo, matitisod ka. Kaya the walk of faith is not focusing on your problem, not focusing on what's happening to the government. It's not focusing on the condition ng pamilya mo. Okay? Walk in faith is focusing, fixing our eyes unto Jesus, the author, perfecter, finisher of our faith. It's 10 o'clock. I hope that we will all learn na lumuhod, sumunod, sumugod, lalo kung alam mong sa Diyos yan, at yung buhay natin ay makapagbigay ng lugod sa Diyos. Let's pray. Father, we thank you. We thank you that Abraham heed the call. Sumunod siya sa calling niya. And thank you na ikaw, na Diyos na Abraham, na nangungusap kay Abraham, ay the same Diyos na mangungusap at pwedeng mangusap sa bawat isa sa amin. You said it in your words, Jeremiah 29:13, that he who searches the God with all of his heart will find God. So God, I pray for each one of us, tulungan mo nga po kami na i-desire na lumuhod lagi sa iyo. Hindi kung kailan may problema kami, hindi kung kailan nasa gipit na kami, hindi kung kailan cornered na kami, hindi kung kailan out of control na. God, teach each one of us daily lumuhod sa iyo, to get instructions, to get guidance, to get directions. And Lord, I pray the same prayer that the disciples are asking. Will you please increase our faith, God, in you? Increase our faith. And Lord, thank you na sinabi mo din sa iyong salita na kahit kasing laki lang ng butil ng mustasa yung pananampalataya namin, we can say to this mountain, alis ka dyan, pumunta ka doon. God, I pray that you will really increase the faith of each one of us, that we will walk by faith, not by sight, that we will see beyond, that we will see things unseen, na hindi kami maapektuhan ng mga visible things, but our eyes will see the unseen because our faith is in you. Lord, thank you. Thank you that the currency of heaven is faith. Na ang palitan ng kalakal, ng blessing from heaven to earth is faith. So I pray, God, pagyamanin mo yung pananampalataya
ng bawat isa. Pagyamanin mo yung currency of faith namin, that every time that we will talk to you, God, we have the bank of faith. God, thank you. And I pray for each one of us. I pray that the salvation that we have will not remain to be just a salvation every Sunday, a salvation every Wednesday, a salvation na nakaupo lang, a salvation na patay. God, I pray, binuhay mo kami. We've been saved from death to life. May buhay kami. So I pray, God, that salvation would really let us live a life for your glory. Lord, I pray that salvation bringing us from darkness to light, you will allow us to live this life nang mayroong liwanag. At ang bawat isa sa amin ay magiging liwanag. We will be the light on the hill, that we will be giving glory unto your name. God, thank you. Thank you that you are our Savior. But thank you also, God, that you are not just our Savior. After that, you are our Lord. So I pray, God, lahat kami na nandito, na nagsasabing ikaw yung Savior namin, ikaw yung Lord namin, makita nga po sa buhay namin na kami ay lumalakad ng may pananampalataya, na ang sinusunod ay ikaw bilang aming Panginoon, bilang aming Lord, and we are just your bond servants. But God, thank you. More than being a servant, we are your sons and your daughters. Thank you that you're embracing us. Thank you that you're comforting us. And Lord, thank you that it's not about us performing, but it is about you performing for us. That we will just need to receive kung ano man yung pina-perform mo. And God, if in case that you would ask us to perform something, tulungan mo nga po kami na magkaroon ng flesh, a heart of flesh, na handang sumunod. Hindi yung nangongwestiyon na puso, hindi yung matigas na puso, hindi yung pusong nakahilig sa mundo. But God, I pray that you will give us a new heart, a heart of flesh. Lord, thank you na sa bawat pagsunod, may pagpapala, at sa bawat pagsuway, may pagpapalo. Lord, I pray for each one of us. You will bless us because we are obedient. We are obedient. And Lord, sa mga pagkakataon na sumusuway kami at napapalo kami, ang dalangin ko, still pour out your love. Pour out your forgiveness sa mga pagkakataong sumusuway kami that we choose to disobey. God bless Gios. Bless your church. Let this church be a church that is walking in faith. Let this church be a church who is obeying God. Let this church be your church. Let this church experience na may nakalaan para sa church na ito. Thank you, God. Bless your people. Bless your children. Bless your church here in this place. We give all the glory due to you. We give honor and worship, adoration. Be magnified, be enthroned, be lifted up on high, O God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless everyone.